Well, I have to give it to you saka sa pinsan mo. In fairness sa kanya, magaling siya. Munti ka na niya ako malusutan. Kaya lang, sorry na lang. Mas magaling ako sa kanya. Asan na pera ko? Huwag kang mag-alala. Wala na si Anton. Sira na lahat ng plano ko. Isusoli ko na sa'yo yung pera mo. Okay, good. Then show me the money. Huwag mo ako gagawin. Pagod na ako makipagabol na sa inyo. Asan pera ko? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Sira na lahat ng plano ko. Ibibigay ko na sa'yo lahat ng pera. Basta bigyan mo ako ng kalahati para makapagsimula ako ng bagong buhay. Ang kapal naman ng mukha mo. Hihingi ka pa, ha? Wala kang karapatan doon, ha? Asan yung pera ko? Bakit hindi? Eh, buti nga kinuha ko pa yung pera bago ka nakulong eh. Kung hindi, baka nasa mga pulis na yun. Buti nga prinotektahan ko yung pera eh. Kaya dapat lang may share ako. Share ka dyan. Ang dami mo nang nakuha doon, ha? Wala ka ng karapatan kahit 5 doon. Ilabas mo na yung pera ko. Ilabas mo na! Oh, teka lang. Sige, buksan mo daw. Buksan mo, dali! Ayun na ba lahat? Lagay mo rito. Dito lahat ng pera. Buksan mo! Buksan mo! Saan yung pera? Ang puro labadat! Ako ba ginagago mo? Ha? Ha? Asan yung pera ko? Anton. Mabuti hindi ka nahirapang bawiin. Walang tao nung bumalik ako doon sa apartment. Buti na lang. Wala rin siyang idea na alam ko kung saan niya tinago ang pera. Andiyan yung safe sa loob, as you requested. Ah, okay.
naman akong maalala pa rin kahit ano tungkol sa nakaraan ko. Pero nagdududa na rin ako kay Rhea eh. Pero kailangan ko siyang pakisamahan. Kasi akala ko buntis siya. Hindi buntis si Rhea. Hindi. Niloloko lang niya ako para hindi ko siya iwan. Napakasama niya. Di bale. Nakaganti na tayo sa kanya. Asan ang pera ko? Maniwala ka sa akin. Nandun talaga yung pera. Please. Andyan? Ha? Andyan yung pera? Eh, puro labada yung laman? Ano ko, paglalabahin mo? Asan? Wala nang dahilan para buhayin pa kita. Brendan, please. Pwede kitang tulungan para mahanap si Anton at ang pera mo. Tulungan? Eh, hindi mo nga alam kung nasaan yung laman? At kung sino yung kumuha ng pera ko? Hindi pa ba obvious? Si Anton! Si Anton yung kumuha ng pera! Eto na naman tayo. Anton, maniniwala ako sa'yo. Ha? Ikaw na nga mismo nagsabi. Bumalik na ang alaala niya. At iniwan ka pa nga, hindi ba? Di ba? Oh. Iniwan niya ako, oo. Pero may kapit akong kilala na pwedeng tumulong sa akin sa paghahanap kay Anton. Sino? Si Joed. Anton, alam na ng mama mo sa kanang kapatid mo na buhay ka. Pero hindi nila alam na kasama kita ngayon dito. Gusto mo sabihin ko? Huwag. Ayoko madamay sila sa gulong ito. Tsaka na magpapakita sa kanila kapag naayos ko yung pagsuko ko. Ano bang plano mo? Lalapit ako sa SIU. Doon sa agent na nag-handle sa kaso ko. Si Agent Ramon. Oo, natatandaan ko siya. Sa tingin ko, siya ang tamang tao na dapat lapitan natin. Kung sa tingin mo yun ang tama, susuportahan kita. Pero hindi ka ba nagtataka? Wala pa rin balita tungkol sa akin. Kahit sa news. Kahit sa internet. Baka si Joed, hindi niya pa nire-report sa mga pulis. Bakit niya gagawin yan? Hindi ko alam. Pwede naman niya ilabas yung kung tutuusin. Hindi ko talaga alam. Pero alam mo, nung nakita kita, Anton, ang gusto ko lang naman talaga ay mabawi ka kay Rhea. Yun lang yun. Wala na akong iniisip na iba. Pero ano kaya motibo niya, no? Na itago ang tungkol sa akin. Sagutin ko ba? Hello, Joed. Millie. Millie, kamusta ka? Nasaan ka? Nandito ako. Ayos lang ako. Kasama ko ngayon si Anton. Susuko na kami sa SIU. SIU? Oo. Pupuntahan namin si Agent Ramon. Millie, wag na wag mong gagawin yan kung ayaw mong mapahamak si Anton. At kanino kami magtitiwala, ha? Sa'yo? Anton, alam kong may nagawa akong kasalanan sa'yo. Sa inyo ni Millie. Pero ang tanging kasalanan ko lang ay minahal ko ang asawa mo. Minahal ko siya ng totoo, pati na ang anak ninyo. Oo, sumobra ka pa nga eh.
Pati ako hinarang mo makalapit sa asawa ko. Nagmamahalan na kami ni Millie. Hindi pa ba malinaw sa'yo yun? Kung ako sa'yo, tanggapin mo na yung offer ko. Dahil kung may utak ka talaga, hindi ka na magpapakita sa akin dahil pwede kita ikulong. Kung ganun, ipakulong mo ko. Para malaman ng lahat ang motibo mo para ilayo sa akin ang asawa ko. Tarantado ka! Hindi ka na dapat nagpakita sa amin. Bakit mo pa nilalayo sa akin si Billy? Dahil ako ang nararapat sa kanya. Hindi ang inutin na kagaya mo! Alam mo, Joed, hindi ko makakalimutan tong ginawa mo sa akin. Hindi kita masisisi. Aminado ako sa ginawa ko sa'yo. Gumamit ako ng kapangyarihan laban sa'yo. Pero nagawa ko lang yun para protektahan si Millie, pati na rin si JR. Protektahan saan? Sa sarili niyang asawa? Wala kang natatandaan noon. Matagal kang nawala. Hindi ko nga alam kung totoo ba'y pinapakita mo sa amin ng mga oras na yun eh. Paano kung kalokohan niyo lang yun ni Rhea, ha? Eh bakit mo naman iisipin yun? Aminin mo, Anton. May mga nagawa ka noon na hindi mo pa rin napapaliwanag hanggang ngayon. At ang totoo, bigla ka na lang lumitaw. Hindi namin alam kung saan ka nanggaling o kung ano ba talaga ang motibo mo kung bakit bigla ka nagpakita kay Millie. Kahit na, Joed, wala ka pa rin karapatan para pigilan ako noon. Nagawa ko nga lang yun para protektahan ang mag-ina mo. Marami nang nagawa na pinsala si Brendan pati na rin si Rhea. Ayoko na madamay pa si Millie at JR sa pagbabalik mo. Naging totoo lang ako sa nararamdaman ko. Pero bakit ganon? Bakit wala pa rin balita tungkol sa akin? Bakit mo tinatago? Hinilihim ko talaga ang bagay na yon. Dahil posible nga magkaroon ng panganib. Anong panganib? Kay Brendan. May malakas na kapit si Brendan sa loob. At kung susuko ka sa kanya, posibleng mapahama ka lang. Teka, sinong kapit niya? Si Agent Ramon. Alam kong malaking akasosyon to. Pero nung nalaman kong buhay ka, nag-imbestiga ako at marami akong natuklasan. Mga katibayan na magpapatunay na si Agent Ramon at si Brendan ay magkasabwat. Ano? Sila ang nagpalabas na patay ka na. Paano naman nila nagawa yun? Anton, mahirap ipaliwanag sa phone. Nasaan kayo? Pupuntahan ko kayo, dadaling ko ebidensya para maniwala kayo. Hindi ko pa rin alam kung kaya kitang pagkatiwalaan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Anton. Sana magtiwala ka. Pag-iisipan ko. Tingin mo, kaya ba natin pagkatiwalaan to? Alam mo, Anton, mabait na tao naman talaga si Joed. Ginawa niya lang yung mga masasamang bagay na yan dahil sa pagmamahal niya sa akin. Hindi ba sapat na yun para ma-alarma ako? Anton, naiintindihan kita. Pero may iba ba tayong option? Hindi ko nakakayanin kung mawala ka pa sa amin ng anak mo. Paano kung totoo yung sinasabi ni Joed tungkol kay Agent Ramon? Aalamin ko. May tatawagan lang ako. Hello? Pwede ko bang makausap si Agent Ramon? Bilis mo rumisponde, ah. Totoo ba? Kinontak ka ni Anton? Oo, kanina lang. Gusto makipagkita. Gusto makapagnegosasyon para sa pagsuko niya. Ayos. Buti na lang ikaw yung tinawagan niya. Mas mapapadali ngayon yung pagkuha natin sa perang hawak niya. Yun nga lang. Hanggat di siya nakakasiguro sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya, hindi niya isusuko yung pera. Wes, ibigay mo yung gusto ng gago. Ako nang bahala. Pero kapag napapayag mo siya, doon na natin siya ipatrap.
Ganitong gagawin natin. Tama nga. Kasabot na sila. Unofficial ang paipagkita ko sa inyo. Walang pwede makalam. Mas safe pag ganito. Nasundan ka ba dito? Hindi. Millie, gusto kong humingi ng tawad sa nagawa ko sa'yo. Wala akong masamang intensyon. Naiintindihan ko ang pinanggalingan mo. Salamat. Sa'yo rin, Anton. Humingi ako ng tawad. Maling-mali yung nagawa ko sa'yo. Alam kong mahirap para sa'yo magtiwala sa akin ngayon. Sa maniwala ka o hindi ka basta-basta pwedeng sumuko kay Agent Ramon. Magkasabwat sila ni Brendan. Alam ko. Alam mo? Nakita ko silang dalawa ni Brenda. Kaya tama yung sinasabi mo. Kasabwat nga sila. Kung gano'n, hindi mo na pala kailangan ng mga katibayan na dala ko. Ano kailangan namin gawin? May plano ako. Kailangan nyo lang magtiwala sa akin. Magagawa natin. Magtutulungan tayo. Itatrap natin si Agent Ramon, pati na rin si Brenda. Ikaw ang magiging pahay ng Anton.